Araw ng Sabado. Masama ang timpla ng panahon. Gayon din ang magkapatid na Orlando at Ordonez. Umaga pa sila nagsasagutan. Ngayong gabi na ay hindi pa rin tumitigil. Hindi lang ang kanilang apo ang nahihiya, maging ang kapitbahay dahil kung ano-anong salita ang lumalabas sa bibig. Ganyan ka, Ordonez eh. Kung kailan ka naging matanda, saka ka nagkaganyan, ay maiya ka naman. Hindi ka lang nabigyan ng talong kung ano-ano na ang sinasabi mo. E di sana, nagtanim ka din, may lupa ka naman. Wika ni Orlando sa kanyang kapatid. Ikaw ang maiya, Orlando. Kung makapagtanim ka, akala mo ikaw yung nagmamay-ari ng lupa. Lupain ko rin yan. Kaya bukas na bukas, bubungkalin ko ang lahat ng pananim mo. O ikaw matanda ka ha, wag na wag mong gagalawin ang pananim ko. Lupa ko rin yan, kaya may karapatan ako. Kahit anong itanim ko o gawin ko, wala kang pakialam. Baka nakakalimutan mo. Mga magulang natin ang nagmamay-ari ng lupang ito. Huwag kang umasta na sa'yo lang yan. Kung tutusin, kalahati lang ang sa'yo. Nag-iisip ka ba? Yun na nga eh. Eh bakit mo gagalawin ang nasa parte ko? Kung gusto mong magbungkal, gawin mo dyan sa pwesto mo. Dyan sa parte mo. Hanggang dun sa dulo. Pagkatapos dun, pagkabungkal mo, ilibing mo na rin yung sarili mo. Wala kang kwentang kapatid. Bakit ka pa kasi iniluwal ng nanay sa mundo gayong ang sama-sama ng ugali mo? Kapag nagkaharap kayo ni Satanas, magre-retiro yun eh. Pwede kayong magpalitan. Hoy, matandang amoy aparador. Kung kasamaan ng ugali ang pag-uusapan, mas masama ka. Nangingibabaw yung kaitiman ng budi mo. Mata na lang ang puti. Lahat ng negatibong pag-uugali nasa iyo na. Amoy aparador ka pa. Ako amoy aparador. Ikaw maasim ka. Takot ka ngang maligo eh. Hindi ko alam kung pinagli ka ba sa kambing o sadyang may takot ka lang sa tubig. Ay sus, pangit! Pangit ka! Mas pangit kang matanda ka. Si Alan, apo nila Orlando at Ordonez, hindi na kaya pang pakinggan ang bangayan ng dalawa. Sanay naman siya dahil noon pa ganito na ang sitwasyon ng dalawa. Hindi lilipas ang araw na walang salita ang nangyayari. Pero dahil gabi na pumagitna na ang binata upang matigil. O tama na ho yan. Kung saan sana napupunta yung usapan nyo eh. Dahil lang sa hindi nabigyan ng tortang talong yung isa, umabot na sa matinding bangayan. Hindi ho ba kayo nahihiya? Nasa iisang bahay lang tayo, pero parang hindi tayo magkakakilala. Hindi magkakasundo. Diyos mio, sa ating tatlo mukhang ako pa'y mauunang mamatay dahil sa konsumisyon eh. Halina ho kayo. Pumasok na tayo sa loob dahil madilim na ang paligid. Nabulabog na natin yung mga kapitbahay oh. Tignan nyo, pinapanood kayo imbis na natutulog na sila. Abay, sabihan mo yung lolo mo. Tigilan niya ako. Kasalanan ko ba kung kinain ng pusa yung parte niya? Aba oo, naging pabaya ka. Iniwan mo lang sa mesa. Hindi mo man lang tinakpan. Naku, yan na naman kayo. Hindi na tayo matigil dito eh. Pumasok na nga kayo, matulog na kayo. Bukas sa bukas, ipagluluto ko kayo ng isang bandehadong tortang talong. Yun lang pala yung pinag-aawayan nyo. Napabuntong hininga na lamang si Alan habang isa-isang hinahatid sa kanilang kwarto ang dalawa. Parang mga tigre na ang hirap pagsamahin sa iisang bubong. Siya na isa pa lamang binata na nasa edad 20 taong gulang. Mas matanda pa kumpara kina Orlando at Ordonez na 67 taong gulang na. Ang sitwasyon ay naging baliktad. Nang nasa kwarto na ang mga lolo, nagmamadali namang humingi ng paumanhin si Alan sa mga kapitbahay na naistorbo. Pasensya na po talaga kayo ha. Tumatanda na po mga lolo eh. Sana po maintindihan nyo. Pasensya na ho kayo sa istorbo. Ganyan talaga
talaga kapag tumatanda na, Alan. May pagkakataon na umaastang mga bata. Nakakalimot kumbaga. Mabuti na nga lang, natitis mo ang dalawa. Wika ni Manggorio, kapitbahay nila Alan. Yun na nga ho, Manggorio eh. Kailangan magtiis. Lolo ko sila eh. Mabuti kang apo. Alan, naway gabayan ka ng may kapal para magkaroon ka ng lakas sa pagpapatuloy ng pagbabantay at pag-aalaga dyan sa dalawang lolo mo. O siya, pumasok ka na at magpahinga. At ako'y magpapahinga na rin. Kahit nasa higaan, hindi pa rin matigil ang dalawa. Lampara lamang ang nagsisilbing ilaw sa tahanan. Hindi pa umaabot ang kuryente sa lugar na ito. Ang gusto ni Orlando, patayin na ito dahil nasisilaw siya. Samantalang kabaliktaran naman ang kay Ordonez na gustong manatiling nakasindi. Maging sa higaan, nagbabangayan pa rin ang dalawa. Ano bang kinakatakot mo sa dilim, Ordonez? Parang hindi ka pa nasanay. Ilang dekada na tayong sumusuong sa madidilim na lugar para lang manugis ng mga nilalang. Tapos, lamparilla lang takot ka. Ang babaw naman ng dahilan mo. Kasing babaw ng utak mo. Bakit ba kasi gusto mong ipapatay? Kung nasisilaw ka, talikuran mo. Ang arte-arte mo. Akala mo hindi mamamatay eh. O Ordonez, kung kamatayan lang ang pag-uusapan, nakakasiguro kung ikaw ang mauuna. Yung ganyang uri ng ugali, sabik na sabik sunduin ni kamatayan. Ang sabihin mo, masyado ka lang maarte. Kung ano-ano ang sinasabi. Huwag mong patayin ng ilaw, Alan. Hayaan mong isang yan na masilaw. Wala akong pakialam kahit mabulag pa yan. Kapag ako tumayo dito, malilintikan ka talaga sa akin. Eh di tumayo ka. Ako pa ang tinakot ng matandang to. Matagal ka ngang makabangon sa higaan mo. Marupok na yung buto mo sa katawan eh. Anak ng, Sus Mariosep naman. Bang ilang gabing puyat na ako dahil sa dalawang to ah. Ay Diyos ko. Kailan pa kaya ako magkakaroon ng tahimik na tahanan? Daig pa ang mga palaka dun sa ilog sa sobrang ingay eh. Hindi na mapakali si Alan sa kanyang higaan. Naging malikot dahil sa ingay ng dalawang matanda. Nang hindi pa rin sila matigil, napilitan siyang tumayo at ihipan ang lamparilya. O yan, dininig ng langit ang hiling ko. Ano ka ngayon, Ordonez? Anak ng tipaklong, Diyos ko naman oh. Kahit sa ilaw, si Orlando ang kinakampihan niyo. Pambira! Napabuntong hininga si Alan nang matahimik na ang dalawa. Kaso nga lang pasado 1:00 na ng madaling araw. Sa haba ng bangayan ay inabot na ng umaga. Bumalik na siya ng higaan para ipagpahinga ang mga mata na kanina pa antok na antok. Makalipas ang mahigit 2 oras, eksaktong 3:00 ay naalimpungatan sila sa biglaang pagkaluskos ng bubong. Sa mismong kinalalagyan ng 2 matanda. Nagising din ang mga ito at muling natuloy ang bangayan. O ayan na, Orlando. Sinusundo ka na ng aswang. Katulad mo yan. May maitim na budi. Ako ba talaga ang sadya niyan? Sa ating dalawa, ikaw ang pupunteryahin yan. Bakit naman ako? Sino ba ang lapitin ng malas sa atin? Ikaw lang naman ah. Ganyan tayo eh. Kahit nasa panganib na, nagbabatuhan pa rin kayong dalawa. O ano? Ako ba ang lalabas para patayin yung aswang na yan? Malapit nang mabutas yung bubong oh. Hoy tanda, babangon ka na. Hindi ka na nahiya sa apo mo. Nasa panganib na nga, may gana ka pang humilata. Nagsalita ang gurang na hirap din sa pagbangon. Kailangan mo pa nga ng makakapitan para lang makatayo ka sa higaan mo eh. Tumigil na kayong dalawa, dalian nyo na, bago pa tayo madali ng isang yan. Dahil sa ingay ng 2 matanda, umalis na lamang ang aswang na nagtatangkang mangbiktima.
Nakabangon na si Orlando at Ordonez. Kumuha na rin ng patalim si Alan at nag-abot sa dalawa. Sabay silang lumabas. Hindi na bago sa kanila ang ganitong sitwasyon. Makailang beses na rin silang dinayo ng nilalang sa mismong tahanan. Pero wala ni isang nagtagumpay. Dahil sa kabila ng pagiging mabunganga at bangayan ng dalawang matanda, meron silang mga tangan. Ang mutya ng daplak na maigit 4 na dekada nang gumagabay at pumoprotekta sa kanila. Malakas ang taglay nitong kunat at sabulag, kung kaya't palagi nilang naiisahan ang mga nilalang na may masamang binabalak. Hindi lamang sa mga aswang, kung hindi pati na rin sa mga taong may masamang hangarin. Kita mo na, ang bagal mo kasi yan tuloy nakatakas yung aswang. Meron na sana tayong mapupuksa ngayong araw eh. Kasalanan mo to eh. Eh, mahina kasi yung utak mo, bulag ka yata. Ano ang tingin mo sa isang yan? Ito estatwa. Wika ni Orlando sa kapatid. Sabay turo sa madilim na bahagi kung saan merong nakatagong nilalang. Kagad itong tinignan ni Ordonez, subalit wala siyang mahanap. Hindi lang buto at utak ang mahina sa'yo. Kahit yung mata mo mahina na rin. Ay nako, halika na Alan. Wala tayong maaasahan dyan sa lolo mo. Bago pa makatakas ang aswang na yan. Lumakad na sila Orlando at Alan upang masiguradong mauhuli ang tutugising aswang. Si Ordonez naman, napapakamot sa ulo habang tinitignan ang direksyong pinupuntahan ng dalawa. Matagal bago niya nakita ang nilalang, pero mas nauna pa siyang dumating kaysa sa dalawa. Siya na rin ang tumaga dito, sinaksak ng paulit-ulit, hanggang sa nangisay. Nakailata na sa damuhan, buhat ng malalim na natamong sugat. O sino sa atin ngayon ang mahina? Kayo kasi palakad-lakad napakabagal. Kumikembot pa, ang tagal makarating. Naunahan ko tuloy kayo. Ikaw naman Alan, huwag kang gagaya dyan sa lolo mo, ay parang binibilang yung hakbang niya. Nauna ka lang, ang dami ng sinabi. Nagdadahan-dahan ako para hindi mapatid sa daanan. Ikaw naman dire-diretso, mabuti nakatsamba ka. Dahil kung hindi, baka ikaw pa ang nakailata sa halip ang aswang na yan. Ay so sabihin mo naiinggit ka lang. Kailanman hindi ako maiinggit sa taong bungal. Walang may bubugay yung bunganga mo hangin lang. Lolo naman, wala kayong pinipili. Sa harapan ng mga tao, sa harapan ng bangkay ng aswang, nagsasagutan pa rin kayo. Pati siguro sa pagligpit nito, magtatalakan pa kayong dalawa no? Aba ako na ang nakapatay Ang isa naman dyan ang mag-dispatcha. Hindi pwedeng ako na lang ang lahat. Umalis ka na nga. Ang yabang-yabang mo. Mauna ka na sa pag-uwi. Para hindi na ako matagalan sa pagdidispatcha. Ayoko makita ka habang naglilinis ako dito Baka malito ko ikaw pa'y masunog ko. Mukha ka pa namang aswang. O tama na, tama na. Umuwi ka na, Lolo Ordonez. Magkakasakitan na naman kayo Kagad pinigilan ni Alan si Ordonez. Tangkang hahampasin na ng tsinyela si Orlando. Mabuti na lang, isang salita niya ay napapasunod ito. Tumulong na rin siya sa pagligpit ng bangkay bago pa sumikat ang araw. Ayaw niyang makita ng mga kapitbahay ang bangkay. Paniguradong pupuntahan ito ng mga tao at samot-saring katanungan ang tatanong sa kanila. Taong 1960s nang matuklasan nila Orlando at Ordonez ang mutya ng daplak. Napulot nila ito sa kakawyan habang naninirador ng mga ibon. Nahanap nila ang pugad na maraming itlog. Dinala sa bahay at hindi inaasahang may nauwing mutya. Nahiwagaan sila rito kung kaya't kagad itinabi. Ginawa pang kwintas ni Orlando. Ibinigay ang isa sa kapatid dahil dalawa ang napulot. Nang mapadayo sila sa bahay ng kakilalang albularyo,
Dito nila nalaman na may taglay itong kapangyarihan. Ang albularyo na rin mismo ang nagtungo sa kanila sa tamang paggamit at pamamaraan. Sa paglipas ng panahon, unti-unti na silang nasanay hanggang sa dumating ang punto na may nakasalubong na aswang sa daan. Natataranta pa ang dalawa noon, pero nang maramdaman ang kapangyarihan ng tangan, nawala ang takot. Natagpuan ng sariling tinalo ang nilalang. Dahil dito, nahatak ang atensyon ng dalawa sa ganitong gawain hanggang sa naging tungkulin na ang pamumuksa. Kahit ngayong matanda na, hindi pa rin sila tumitigil. Patuloy na nagsisilbi alang-alang sa kaligtasan ng mga taong nasa paligid. Balik tayo sa kasalukuyan. Dahil sa nangyaring pagtatalo nung nakaraan buhat lamang sa hindi nabigyan ng ulam si Ordonez, umagang-umaga pa lang, nagluluto na ng tortang talong si Alan. Dinamihan niya. 20 piraso ang niluto. Sinamahan na rin ng suka at toyo na merong kamatis bilang sausawan. Nang maihanda na ang pagkain sapag, tinawag niya na ang 2 matanda. Baka magtalo na naman kayo ha. 20 piraso yan. Tig-10 ang bawat isa sa inyo. Ano, kulang pa? Hindi na apo. Sapat na ito para sa akin. Ang kulang lang yata yung pananim ko eh. Ang dami mong pinitas. Pwede sana nating ibenta yan sa kapitbahay pambili ng bigas. Kahapon kasi buong araw kayo nag-away dahil lang sa tortang talong. Kaya yan na. Wala muna magsasalita hanggat hindi pa tapos sa pagkain. Kahit ngayon man lang, maging payapa tayo sa pag-aagahan. Walang problema sa akin na po, ayos lang. Ewan ko dyan sa kasama mong matanda, hindi ko alam ha. Tanungin mo nga, baka sumama yung loob niyan dahil nakikikain ako sa pinagpaguran niya. Kaya dapat magbigay ka din kahit pampataba lang. Pambili ng pampataba. Nangangayayat na ang pananim ko sa tindi ng init eh. Ay tumulong ka naman. Ayos ah. Kung makapagsalita ka parang wala akong ambaga. Tortang talong ang ulam natin eh. Hindi lang talong ang niluto. May kasamang itlog galing sa alaga kong inahing manok. Hindi na nga yun naging sisiyo dahil nilalaga mo na lang sa umaga. Hindi ka pa nabibigay. Anak na. Kakasabi ko lang na wala muna magsasalita hanggat hindi tayo natatapos sa pagkain. Umiingay na naman kagad kayo. Nananahimik ako dito pero yung lolo mo, umarangkada na naman. Bulungan mo, baka sakaling makaintindi. Bahala nga kayo sa buhay nyo. Sa labas na lang ako kakain. Sa susunod na ako babalik kapag hindi na kayo magkaaway. Okay, tamo na. Nagtampo yung apo ko dahil sa'yo. Kahit kailan ang sama na ugali mo. Ako pa ang masama ngayon. Sabi ng apo ko, kanina manahimik na pero dumadaldal ka pa rin, kasalanan mo yan. Rumarason ka pa, putahan mo siya, suyuin mo. Anong suyuin? Yung kasintahan ko nga dati hindi ko sinusuyo eh. Apo ko pa kaya? Napapailing na lamang si Alan. Habang sa loob nito, gusto nang magpakawala ng malakas sa sigaw dahil sa 2 matanda. Pero wala rin siyang pagpipilian kung hindi magtiis, umintindi, dahil sila na lang ang natira niyang pamilya. Mabuti na lang, pareho kayong iniwanan ng mga asawa niyo. Dahil kung hindi, malamang konsumisyon ang dahilan ng kamatayan nila. Yun nga lang, sa akin bumagsakan lahat. Naku naman, lugi tayo Alan. Magpakatatag ka. Wika ni Alan sa sarili. Pagkatapos nilang kumain, kanya-kanya sa pagiging abala ang tatlo. Si Alan sa gawaing bahay, si Orlando sa taniman, si Ordonez sa manukan. Dahil nagkaiwalay, tahimik ang tahanan na siyang ipinagpasalamat ni Alan. Si Orlando na nakabuhos ang buong atensyon sa pagtatanim, nabulabog sa pagdaan ng dating kaklase
Matalik na magkaibigan nung araw, kaya naman naging kapanapanabik ang muling pagkikita. Orlando, ikaw ba yan? Ang muti naman malusog ka. Ay lukulukong to! Ano akala mo sakit-sakitin? Ay ikaw na ba? Ngayon lang ulit tayo nagkita, ganyan pa ang sasabihin mo ah. Hindi naman sa ganun. Yung mga kaklase natin dati, nabalitaan ko nagkakasakit kasi. Tapos ilang linggo na mamatay. Kakalibing nga lang nung isa kahapon eh. Ay nag-aalala lang ako para sa iyo. Ay ganun ba? Anong rason? Bakit sila nagkaganyan? Parang sinumpa. Ang sami, meron daw nila lang na kumakatok sa bahay-bahay. Kung sino ang magbubukas, kawawa dahil magkakaroon ng matinding pananakit ng tiyan, tapos nangihina ang katawan. Babalikan ng nilalang at doon napapatayin. Ganun ba? Anong uri daw ng nilalang? Ang lala ng pamamaraan niya, napaka-brutal. Kaya nga natatakot ako eh. Dahil baka mapadpad sa amin ng nilalang na sinasabi nila. Hoy, ayoko pang mamatay. Sa sinabi ng dating kaklase, napapaisip si Orlando. Narinig niya na ang ganitong klase ng nilalang sa albularyo na nagturo sa kanila kung paanong gamitin ang mutyang tangan. Sa maiksing panahon lang, hindi nagtagal dahil tinugis kagad ang halimaw. Hindi niya akalain na muling mababalitaan ngayon. At dahil hindi matahimik ang kalooban sa narinig, pumasok siya ng tahanan at saka pinatawag ang dalawang kasama para mag-usap. Ano na naman ang nasa isip mo? Sabihan mo na. Bilisan mo. Marami pa akong gagawin sa manukan eh. Ikaw talaga, kung kailan may mahalagang trabaho ang tao, saka ka manggugulo. Ano ba yon? Oo nga lolo, ano po ba yon? Sana ho mahalaga ang sasabihin mo. Pinatawag mo pa kaming dalawa ni Lolo Ordonez eh. Mahalaga ang sasabihin ko. Dumaan ang dati kong kaklase, si Rigor. Nalaman ko sa kanya na muli na namang nanggugulo ang isang nilalang na pumapatay sa mga kaklase namin. Biruin mo, 20 kami. Ngayon 6 na ang sumakabilang buhay. Nilalang? Anong nilalang lolo? Aswang po ba? Engkanto o maligno? Ordonez, naalala mo ba yung nilalang na binanggit dati ni Manong Amyan? Yung albularyong nagturo sa atin kung paano gamitin ang mutya. Yung kwento niya tungkol sa nilalang na kumakatok sa mga bahay. Ang sino mang magbukas ay magkakaroon ng matinding pananakit niyang tiyan. Tapos kapag nanghina na ang katawan, babalikan niya para patayin. Ano nga ba ang tawag doon? Sandaling napaisip si Ordonez hanggang sa naalala niya ang nilalang. Parang salot. Salot yata yung tawag dun eh. Mangkukulam na. Aswang pa. Tama, yun nga. Mabuti kahit papano may pakinabang yung utak mo ah. Ayos ang galing mo naman. Sa ating dalawa, yung utak mo ang mas kinakalawag. Teka, yan na naman eh. Yan na naman sila eh. Palagi na lang tayong ganito. Ano ba ang punto ng usapan, Lolo Orlando? Naging seryoso ang usapan ng sinimulan ni Alan. Ipinaalam ni Orlando ang kanyang plano na kaagad namang binigyan ng reaksyon ni Ordonez. Eto na naman tayo sa pagmamagaling. Magpapakabayani ang gurang. Hirap nga sa pagbiyahe sa malayo tapos may balak pang dumayo sa ibang lugar para maggaling-galingan. Aba, kung ayaw mong sumama, edi wag. Wala namang namimilit sa'yo eh. At isa pa, pinapakita mo lang na wala kang pakialam sa buhay ng ibang tao. May nangangailangan ng tulong. Alam mo ang responsibilidad nating dalawa. Lolo Orlando, huwag niyo po sanang mamasamain pero sang-ayon ako kay Lolo Ordonez. Masyado na pong malayo ang bayang iyon. Tapos hindi natin sigurado kung meron tayong matutuluyan. Ikaw na mismo ang nagsabi na may mga nilalang sa lugar na yon. Mas delikado kapag ganun. Ala na po.
Hindi naman sa pagmamagaling, pero naawa ko sa mga tao. Si Rigorna nagsabi na 6 sa kaklase namin ang namatay dahil sa nangyayaring pambibiktima. Kung walang tutulong sa kanila, malaki ang posibilidad na madamay silang lahat. At isa pa, wala tayong dapat katakutan dahil meron tayong tanga na poprotekta sa atin. Para saan pa ang taglay nating lakas kung hindi natin gagamitin para tumulong sa ibang tao? Orlando, ang pinupunto ko lang naman, hindi na tayo katulad ng dati na kaya pang makipaghabulan. Oo, protektado tayo ng mutya, pero malakas lamang ito sa sabulag at kunat. Kapag may nangyaring habulan, madali tayong mapapagod dahil sa katandaan. At isa pa, napakalayo na ng bayan na binanggit mo. Ipagdasal mo na lamang sila dyan. Ang Diyos na ang bahala sa kanilang kaligtasan. Pambihirang gurang na to. Biniyayaan ng mutya pero walang kusang tumulong. Diyan na nga kayo. Kung ayaw niyong sumama, ako lang ang pupunta. May naipon naman ako eh. Pwede gamiting pamasahe. Hindi ko kayang baliwalain ang mga nangangailangan. Kinabahan si Alan sa sinabi ni Lolo Orlando. May katandaan na at hindi pwedeng hayaang mag-isa, lalo na't may balak na bumiyahe sa malayong lugar. Huwag mo nang isipin ang lolo mo. Kilala ko ang kapatid na yan. Hindi siya lalakad kapag walang kasama. Diyan lang yan sa kwarto magtatampo. Hayaan mo na. Katulad ng sinabi ni Lolo Ordonez, nagtampo si Orlando at nagkulong sa kwarto. Hindi lumabas. Hindi sumasagot sa tuwing tatawagin. Hanggang sa naghapunan na lamang, walang balak magpakita, pero napilitan ng tuksuhin ng kapatid. Sayang, ang sarap pa naman ng ulam. Gulay na galing sardin ng isa dyan. Masustansya dahil alagang-alaga ng may-ari. Walang kemikal. Swak na swak sa kalusugan. Ano ka ba? Sarding ko na naman kayo kumuha ng pang-ulam. Ay nako, kakaani lang nung nakaraan eh. Anong natira doon? Ugat! Ito namang si Lolo Orlando. Paniwalang paniwala kay Lolo Ordonez. Isda at tinolang manok ang ulam natin ngayon. Nagbigay ng isda si Mang Goryo. Tapos itong manok galing sa manuka natin. May nanghihinang inahin eh, kaya tinuluyan na lang. Ganun ba? Mabuti. Akala ko kinawawa niyo yung hardin ko eh. Pabot nga ako ng plato. Ayos ah. Mukhang masarap ang pagkakaluto ng tinola. Ipagsandok mo nga ako apo. Yung pakpak ha, at saka yung paa akin. Kagalit-galit pa. Kakain din naman. Pabot nga ako ng baso, apo. Natapos ang pagkain na walang sagutan. Ipinagpasalamat naman ito ni Alan dahil naging payapa ang hapag. Kanya-kanya na sa pagpwesto sa sala ang dalawang matanda upang magpalipas ng oras. Samantalang naging abala naman sa gawaing kusina si Alan. Matapos maghugas, lumabas siya ng bahay para ibigay sa mga galang aso ang tira-tirang pagkain. Habang pinapanood ang mga ito na pinag-aagawan ang buto ng manok, napansin ni Alan na merong taong nagtatago sa mayabong na halaman sa hindi kalayuan. Malapit ito sa bahay ni Mang Goryo. Isinawalang bahala niya nung una sa pag-aakalang ang manong lang ito. Pero habang tumatagal, paunti-unti itong lumalapit sa lugar. Kinakabahan na siya dahil sa tuwing mapapatingin, palapit ng palapit hanggang sa hindi niya na napigilang mapasigaw ng bumungad ito. Isang taong sobrang itim ang kabuuan. Tumatagaktak pa sa lupa ang likidong kumakapit sa katawan. Papasok na sana si Alan para mangingi ng saklolo nang hawakan siya sa braso. Buong puwersa niyang sinuntok. Aray ko naman.
Manang-mana ka talaga sa lolo Orlando mo. Ang lakas manuntok. Sino po ba kayo? Tao ba kayo maligno? Bakit ang itim nyo? Nahulog kasi ako sa imburnal habang tumatakbo palayo sa nilalang. Yun yung naging dahilan ng kamatayan ng karamihan sa kaklase namin ng lolo mo. Nakasalubong ko eh. Pahingi nga ako na tubig. Maghuhugas lang ako. Ang baho ko na. Dinala ni Alan ang lalaki sa likod ng tahanan upang makapaglinis ng katawan. Sinabihan rin niya sina Orlando at Ordonez. At dahil magkakilala ang dalawa, naging katawa-tawa sa kanila ang sinapit ng kaibigan ni Lolo Orlando. Sa dinabi-dami ng pwede mong bagsakan, imburnal pa talaga. Mabuti na lang, hindi natakot yung mga nakasalubong mo sa itsura mo, no? Mas nagmukha kang halimaw. Mas maayos na sa akin nahulog sa putikan kaysa bumagsak sa mga kamay ng nilalang na yun. Nakasalubong ko dun sa unano. Nakarating na yata dito sa inyo, pare. Biglang natahimik ang lahat. Nang banggitin ni Rigor ang tungkol dito. Naging alisto naman si Orlando na kagad sumilip sa bintana. Si Ordonez naman, nagmamadaling nagtungo ng kusina para kumuha ng patalim. Sigurado ka ba sa nakita mo, paring Rigor? Baka pinaglalaroan ka lang ng iyong paningin sa labis na pag-iisip sa nilalang. Payapa ang paligid. Walang natangay ang hangin ng banta ng kung anumang nilalang. Sigurado ako. Isang babae nakasuot ng itim na mahabang bestida. Hindi ako pwedeng magkamali dahil kilalang kilala ko yung amoy ng isang yun eh. Siya yung babaeng aswang na mangkukulam. Saan mo ba nakasalubog? Kung nasa malapitan, maganda na tayo dahil tutugisin natin yan. Doon sa taniman ng mangga. Ano bang tawag sa lugar na yun? Diyan lang sa una, no? Nako, malapit nga sa atin. Sa manggahan pa ni Mang Lito nakita. Maging alisto ang lahat. Baka mamaya, kakatok na yan sa pintuan natin. Kagad silang naganap ng pwesto malapit sa pintuan. Iniintay kung kailan kakatok ang nasabing nilalang. Makalipas ang 2 oras, wala pa ring nangyayari. Kinausap muli nila si Rigor. Sigurado ka ba talaga, Rigor? Sobrang payapa ng paligid. Huwag mo kaming niloloko, ha? Ilang oras na tayo nag-aabang. Wala namang dumadating. Sigurado ko sa nakita ko. Pare, nakarating na dito sa lugar niyo yung babaeng aswang na mangkukulam. Marahil nakarating na dito sa lugar, pero sa ibang bahay ng bibiktima. Matuto ka mag-intay, Orlando. Ang atat mo namang lapitan ng aswang. Syota mo yata yun dati kaya hindi ka makapag-intay para makita mo eh. Abay, loko tong matandang to, ah. Aminado ako, marami akong naging babae. Pero wala ni isang halimaw. Hindi ako katulad mo kung kani-kanino pumapatol. Kahit yung tendera na walang kilay, pinatus mo. Huwag kayo maingay. Kaya siguro hindi tayo nilapitan ng nilalang dahil napakaingay nyo. Matuto kayong manahimik. Lalo na kayong dalawa, Lolo Orlando at Lolo Ordonez. Sa ginawang pagsita ni Alan, kanya-kanya sa pagtalikod ang 2 matanda. Naging tahimik na rin sila sa mga sumunod na oras. Nakatulog na rin sa mahabang paghihintay sa nilalang. Habang tulog ang lahat, dito na kumatok sa tahanan ang salut. Ang nilalang na isang mangkukulam na aswang. Pasado 11:00 ng gabi nang kumatok ito sa tahanan. At kung sino man ang magbubukas, makakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan. Magdurusa ng ilang araw at kapag nanghina na babalikan ng aswang upang biktimahin. Lumapit ito sa bahay ni Mang Goryo.
walang pagdadalawang isip na kumatok. Makalipas ang ilang sandali, binuksan ng nagtatakang manong. Nagkatitigan sila ng ilang segundo. Pagkatapos umalis ang ale na walang salitang sinabi. Pabalibag pang sinara ng manong ang pintuan dahil sa inis. Antok na antok siya pero nabulabog. Isang bahay lamang ang kinatok ng nilalang. Pero bago pa man ito makalayo, naramdaman ni Orlando at Ordonez ang kanyang presensya. Kagad rumesponde ang dalawa sa senyales ng tangan na mutya. Nagawang mahuli ang matandang babae. Siya nga yun, Orlando. Patayin nyo na yan, dalian nyo. O ikaw babae, ang lakas ng lobong dumayo sa lugar namin ah. Kaninong bahay ang kinatok mo? Hindi sumagot ang babae. Nagkaroon siya ng pagkakataon at nagmamadaling tumakas. Kagad namang sinundan ni Alan na siyang mabilis na tumakbo. Nagpang-abot sila sa kakahuyan, pero bigla itong nawala sa kanyang paningin. Magsikalat tayong lahat. Nandito lang yan sa tabi-tabi. Hindi pa yan nakakalayo. Naging maingat silang apat sa paghahanap sa matandang babae. Alam nilang hindi pa nakakalis dahil umaalingasaw pa ang amoy nito. Nang makitang nagtatago sa naglalakihang puno ng kawayan, nasaan yung aswang na? Pinagtulungan nila hanggang sa umantong sa punto. Dumanak ang dugo nito sa lupa. Bumagsak na rin kagad matapos magsitago sa katawan ang mga patalim. Umabot sa tiyan, sa dibdib hanggang sa liig. Nangisa ito ng husto pero hindi na nagtagal. Kagad siyang binawian ng buhay. Ang daladalang maliit na sako nito, naglalaman ng maliit na manika. Meron ding karayom. Ito ang ginagamit niya sa pangkukulam sa matitipuang biktima. Sa dami ba naman natin walang laban yan. Mabuti na lang tong apo nyo mabilis yung kilos. Napigilan yung pagtangas. Aba, syempre, apo ko yan Manang-mana sa akin. Mabilis din ako nung kabataan ko Ngayon lang medyo alanganin na dahil sa pananakit ng tuhod. Puro ba naman kasi manok o hindi kaya munggong ulam namin Ang sabihin mo, mahina na talaga ang buto sa katawan mo. Sa susunod na taon, sigurado hindi ka na makakalakad. Grabe naman to si Lolo. Parang sinusumpa pa yung kapatid niyo. Ay ganyan yan. Akala mo hindi kami magkapatid. Ang sama ng ugali, ang sama ng bibig. Pangit! Baka mauwi na naman yan sa mabang sagutan ha. Tumigil na kayo. Hindi na nagsalita ang dalawang matanda. Ibinuhos na lamang ang atensyon sa pagliligpit ng bangkay ng aswang. Nagawa naman ang paraan. Pagkatapos ay umuwi na sila para makapagpahinga. Pagsapit ng kinabukasan, bago pa makapagpaalam si Rigor, narinig nila ang malakas na pagdaing ni Mang Goryo. Sa kuryosidad, nakiusyoso sila. Napag-alamang namimilipit ito sa pananakit ng tiyan. Ang asawa naman nito na si Aling Marie, hindi na malaman kung ano ang gagawin. Pinapainom niya ng gamot, pero mas lalo lang daw nadadagdagan ang karamdaman. Nag-aalala sina Orlando nang maisip ang nilalang na nakalaban kagabi. Dito na nila napagtanto ang sitwasyon. Sus Mariosep, dito pala sa bahay niyo kumatok ang bruhang yon. Goryo, may kumatok ba dito kagabi? Ikaw ba ang nagbukas? Meron kumatok. Isang matandang babae, pero hindi ko namukhaan. Pinugbuksan ko Tinitigan lang ako bago umalis. Kamuntikan ko pa nga ngabulin ng itak sa inis. Sakit talaga ng tiyan ko. Bakit hindi mo ginawa? Hinabol mo sana tas pinagtataga mo. Lolo Ordonez, kung ano yung sinasabi mo dyan.
Abay totoo naman eh. Mga ganyang galawan ang pwedeng habulin ng patalim para magtanda. Pero hindi bali na. Sumaimpyerno na ang kaluluwa nun. Sumaimpyerno? Hindi po ba dapat sumalangit? Sumaimpyerno! Kasi ang mga katulad niyang halimaw, sa balwarte ni Satanas dapat mapunta. Oo, tapos si Ordonez ang hari-harian doon. Walang pinagkaiba ang kasama ng ugali. Manahimik ka na nga dyan. Ang ingay mong bungal ka eh. Goryo, gagawang kita ng gamot ha. Ipapapahid ko kay Alan mamaya. Magpahinga ka muna. Huwag ka masyadong gumalaw. Gamit ang natutunan sa dating gurong albularyo, siya rin ang nagturo sa kanila kung paanong gamitin ang mutya. Inalala ni Orlando ang mga halaman na posibleng magbibigay ng kaginhawaan sa kalagayan ni Mang Goryo. Tumulong na rin si Ordonez dahil nagkasundo. Parehong nag-aalala sa sitwasyon ng kapitbahay. Naging katuwang din si Alan nang magawa na ang gamot. Kagad ipinahid upang mainom. Oras-oras nilang tinitignan ang kalagayan ni Goryo. Nang makitang namimilipit pa rin ito sa sakit, ginawa ng ibang paraan ni Ordonez. Ito kaya ang dalin mo roon, Alan. Baka sakaling gumaan ang pakiramdam ni Goryo. Kawawa naman yon. Naging mabuti siya sa atin eh. Ito yung baso na pinagbabaran nyo ng mutya. Ipapainom ko kay Mang Goryo. Hindi naman yan marumi po. May bisa din yan dahil sinamahan ng orasyon ng lolo mo. Ibigay mo kay Goryo para matapos na ang paghihirap niya. Tumalima si Alan. Nagmamadaling pumunta sa kabilang bahay upang maibigay ang isang basong tubig na may bisa ng mutya. May tiwala si Mang Goryo sa pamilya nila, kaya walang pagdadalawang isip. Isang lagok ang laman ng baso. Makalipas lamang ang ilang sandali, unti-unti nang gumaan ang pakiramdam nito. Masaya itong ibinalita ni Alan sa kanyang mga lolo. Kapag ang mutya ang kikilos, walang karamdaman ng magtatagal. Mga nilalang nga kayang puksain sa loob lamang ng ilang sandali. Yan pa kaya? Kung hindi ko yun naisip, malamang namimilipit pa rin sa sakit si Goryo. Ang galing ko talaga. Hindi katulad ng isa dyan. Ayoko na lang magsalita. Ayos ah. Yun lang ang ginawa mo, nagmamalaki ka na. Pagit! Yan na naman sila, nagsisimula na naman yung bangayan oh. Konti na lang talaga, lalagyan ko kayo ng tari para magsabong kayong dalawa eh. Tuluyang naputol ang kanilang usapan. Lumabas si Rigor mula sa kusina para tawagin sila upang makapananghalian. Naging abala rin sa kwentuhan hanggang sa sumapit na ang hapon. Nagpaalam na si Rigor na uuwi na ng tahanan. Mabuti na lang hindi na natin kailangan dumayo sa ibang lugar no? Para tugisin yung nilalang na bumibiktima sa mga kaklase nyo, Lolo. Ayun na nga eh. Pero may nabiktima pa daw yung halimaw eh. 2 daw sa kabilang barangay. Buti dito sa atin naagapan kagad si Goryo. Kung hindi, nadali rin sana ang isang yon. Noong kabataan natin, Orlando, samot-saring aswang ang nakalaban natin. Pero kakaiba ang salot na nakaengkwentro natin sa nagdaang gabi. Mangkukulam na aswang pa. Talagang walang kawala ang magiging biktima. Malas lang dahil dito sa atin napadpad eh. Kamatayan tuloy ang natanggap niya. Subukan lang ng ibang lahi ng aswang na dumayo sa lugar natin. Abay talagang makakatikim sila. Sisiguraduhin ko na hindi na mabubuhay pa kapag ako nakaharap. Ayos ah. Hambog na naman. Sa ating dalawa nga ako pang mas mautak eh. Mas madaling nakakaisip ng paraan para madaling mapuksa ang nakakalabang nilalang. Hindi katulad mo. Akala mo naman nakikipaglaro ng patintero at tabulan. Ay sos, hindi mo lang matanggap ang pamamaraan ko. Ilang beses na rin kaya akong nakapagpatumba ng aswang. May pagkakataon pa nga sabay-sabay.
Ako lang mag-isang humarap na mga panahon yon. Wala ka kasi nun eh. Matagal na yun, oy. 10 taon na yata ang nakakalipas o higit pa. Magmamayabang na nga lang, matagal pang nangyari. Wala ba bago? Ay naku naman, bahala na nga kayo dyan. Alis muna ako. Magigib ako ng tubig. Napailing na lamang si Alan sa nangyayari sa kanilang tahanan. Nagsagutan na naman ng dalawang matanda. Siguradong gabi matatapos ang pagmamayabang ng dalawa. Dumating na si Alan sa balon. May ilang metro ang layo nito sa kanilang tahanan. Naabutan niya ang pinsan ng kanyang mga lolo roon, si Mang Pasiano. Uy Alan, pakisabi nga sa mga lolo mo ikakasal ang pamangkin namin si Lolita bukas. Pinsan mo. Kanina ko lang nalaman nung pumunta ako ng bayan eh. Kaya ngayon lang ako nakapagsabi. Pumunta kayo ha, mag-aantay si Lolita. Alam mo naman yun, batang matampuhin. Ikakasal na pala si Lolita. Kaedad ko lang yun ah. Oo nga eh, pero mas nauna siyang nakahanap ng mapapangasawa. Ikaw kasi ang bagal mo, kaya hanggang ngayon, hindi ka pa yata nagkakaroon ng kasintahan eh. Pakisabi sa mga lolo mo ha, kung gusto nyo, sumabay na kayo sa akin mamayang gabi. Nakapag-arkila ako ng tricycle sa kumpare ko eh. Tara sabay-sabay na tayo. Maghihintay ako sa bahay ha. Pumunta kayo mga 7:00. Tumango si Alan. Pagkatapos mapuno ng tubig, ang dalang 2 balde. Nagmamadali siyang umuwi para ibalita ang imbitasyon. Natuwa naman ang matanda. Sa hinaba-haba ng panahong hindi pagkikita, muling makakapiling ang isa sa mga paboritong pamangkin at iba pang kaanak na nakatira sa ibang bayan. Bago mag-7:00, nakarating na sila sa bahay ni Mang Pasiano. Tama lang sa napag-usapan. Nang handa na silang bumiyahe, pinaandar na ang tricycle. Naglakbay patungo sa kabilang bayan na kinakailangan munang daanan ang 3 munisipyo bago makarating. Hindi naging tahimik ang biyahe dahil maliban sa ingay ng sasakyan, malakas din ang boses nila habang nag-uusap. Sinasapawan ang ingay ng makina upang magkarinigan. Sa loob nakapwesto si Orlando at Ordonez. Samantala sa likod naman ng nagmamaneho, naroon si Mang Pasiano, pati na rin si Alan. Abala ang mga mata sa pagtingin sa madilim na daan. Habang tumatagal, parang may napapansin siya na may humahabol sa kanila. Hindi niya pinansin nung una, sa pag-aakalang namamalikmata lang dahil walang ilaw ang likurang bahagi ng tricycle. Pero nang masiguradong merong humahabol, naglakas loob siya na magtanong kay Mang Pasiano. Tiyo, may kababalagan ba sa daanang to? Parang may nakikita kasi ko eh. Napansin mo rin pala Alan. Kaya nga binibilisan ko ang pagmamaneho para hindi tayo maabutan eh. Kumapit ka ng mabuti. Dahil sa daan na to, may mga malalaking aso na bigla na lang lumilitaw eh. Naalarma si Alan. Kagad pang napakapit ng maigpit upang hindi mahulog. Sinulyapan niya ang kanyang mga lolo. Kanya-kanya sa pagsandal para makaidlip. Nagbaon ng itak si Mang Pasiano. Nakalagay sa loob ng tricycle kaya kinuha niya na. Tiyo, wala na po bang ibibilis? Mukhang maaabutan tayo eh. Marunong ka bang gumamit niyan, Alan? Kung oo, kapag nagtangkang tumalon sa atin, tagain mo. Mag-ingat ka lang para hindi ka mahulog ha. Kumapit ka ng mabuti. Tinalasan ni Alan ang paningin upang masundan ang kilos ng humahabol. Habang tumatagal, unti-unti nang naging malinaw sa kanyang paningin kung ano ito. Katulad ng sinabi ni Mang Pasiano, isang uri ng aso. Kaunti na lang ay maaabot na nito ang sinasakyan nila. Kagad siyang pumwesto. Nakahanda na ang itak
sa pagsalubong sa mukha ng nilalang kung sakaling magtangka itong tumalon sa kanilang kinalalagyan. Sinikap naman ni Mang Pasiano na mas mapabilis ang pagmamaneho nang makarating sa malubak na bahagi at sa tuloy ng takbo. Bahagyang umalog ang tricycle na siyang gumising kay Orlando at Ordonez. Pasiano, maghinay-hinay ka naman. Nauuntog na ako dito eh. Lolo, pasensya na po. Pero may humahabol sa atin eh. Malaking aso. Nang marinig ang sinabi ni Alan, naging alisto ang dalawang matanda. Ipinatigil ni Lolo Orlando ang tricycle na siyang ipinagtataka ng lahat. Loko-loko matanda to ah. Kitang hinahabol na tayo ng halimaw. Pinahinto mo pa yung tricycle. Baliw ka ba? Manahimik ka nga dyan. Umaalingaso yung baho ng bunganga mo. Ang gusto ko lang naman, harapin natin ang halimaw na yan kaysa takbuhan. Hinahabol na tayo eh. E di harapin na lang natin para wala nang nanggagambala sa lugar na to. Sakto, may mga patalim pa ako dito. Sinadya kong damihan dahil alam ko yung lugar na to eh. May nangahabol talagang halimaw. Ilang beses na rin akong hinabol eh. Hindi lang ngayon. Inabot ni Mang Pasiano ang mga itak kay Ordonez at Orlando. Hawak niya naman ang natirang balisong. Ang asong nilalang, nag-iintay lang din sa kanila. Nakatindig sa unahan, nanlilisik ang mga mata habang nakatitig. Ngayon tignan natin kung makakahabol ka pang hayop ka. Kaagad ginamit ni Ordonez ang tangan. Nagsambit ng sabulag. Sa isang iglap ay hindi na siya natanaw ng nilalang. Sinundan naman ito ni Orlando. Maging ang nilalang ay nagtataka dahil sa halip na 4, 2 na lamang ang nakikita niya. Naging mas mabangis ito. Tangkasa ng susugod pero inunahan ng magkapatid. Hindi na nag-aksaya ng oras. Kaagad pinagtataga hanggang sa halos maputulan ng ulot mga binti. Ayos ah. May karakas pa rin pala tong mga matanda kong pinsan. Akala ko kinakalawang na yung mga buto eh. Hindi na kayang makipaglaban sa mga nilalang. Nagkamali ako ah. Talagang maling-mali ka. Tingnan mo, nagawa pa rin naming lumaban. Matanda man sa paningin, may angas pa rin. Ang daming sinasabi ng matandang to. Iligpit na natin yung bangkay nito para makatuloy na tayo. Malayo pa yung biyahe oh. Mukhang uulan. Sinigurado nilang maayos ang pagkakaligpit ng bangkay. Nagukay sila sa lupa. Inilibing ng pabaliktad ang katawan ng nilalang upang hindi na muling mabuhay. Dumating sila sa tahanan ng kaanak bandang 9:00 ng gabi. Hindi na rin nakapagpahinga dahil nagsikilos na ang lahat pagdating nila. Abala sa paghahanda ng mga putahe para sa kasalan. Tumulong na rin sa pagkatay ng mga baboy at manok at iba pang gawain. Natapos naman ang kaganapan ng walang anong aberya. Bantay sarado nila ang seremonya, kaya't kahit lasing ay hindi nakapanggulo. Sa pagsapit ng hapon, nagpaalam na sila upang umuwi. Sa puntong ito ay sa kabila sila dumaan dahil matapos ang malakas na ulan sa nagdaang gabi. Bumigay ang bahagi ng kabundukan. Doble ang oras ng kanilang biyahe dahil masyado itong malayo. Nakailang pahinga sila dahil napapagod si Mang Pasiano sa pagmamaneho. Walang makakapalit dahil parehong hindi marunong. Nang mapadaan sa masukal na parte kung saan halos sakupin na ng damong ligaw ang kalsada, huminto sila uli upang malagyan ng gas ang tangke. May baon sila, kaya walang problema. Kaso nga lang may nagparamdam. Bago umandar ang tricycle, nakaladkad si Alan ng aswang na bigla na lamang humablot sa kanya. Naging alerto sila Orlando at Ordonez na kaagad namang sinundan ng bakas. Sumunod na rin si Mang Pasiano, dala ang patalim at bitbit ang galon ng gas. Nagkahabulan sa loob ng kakawyan
Pero dahil naging palaban si Alan, hindi nagtagumpay ang nilalang. Sa kabila ng natamo nitong sugat, lumalaban pa rin hanggang sa nabitawan ng nilalang. Naabutan ni Orlando ang kaganapan. Wala nang kawala ang nilalang matapos pagtatagain. Si Mang Pasiano na labis ang taranta. Hindi sinasadyang maisaboy ang natitirang laman ng galon. Kagad napasigaw si Alan nang matamaan ng gas ang kanyang sugat. Sus Mariose Pasiano, baka nakalimutan mong hindi betadine o alcohol ang hawak mo, gas yan. Kawawa naman ang apo ko. Pasyano naman, huwag mong paliparin ang isip mo. Ay, kawawa naman si Alan, no? Pasensya na kayo. Hindi naman ako sanay sa ganito eh. Hindi ko sinasadya. Nahatak ang atensyon ng dalawang matanda sa dumadaing na apo. Si Mang Pasiano na ang humarap sa aswang upang makabawi sa pagkakamali. Nang makitang naliligo na ito ng gas, inilabas niya ang posporo. Sinindihan ng palito, sabay hagis sa nilalang. Kagad itong nagliyab. Nagwawala sa kalagitnaan ng kakawyan. Sinundan na ito ni Orlando. Nang malapitan ay pinagtataga. Dito na natapos ang buhay ng nilalang. Buti nga sa'yo. Pati apo ko gusto mong biktimahin. Ikaw naman, Pasiano. Galon ng gas ang hawak mo. Ibubuhos pa talaga. Ayos lang sana kung sa aswang eh. Pati si Alan nadamay. Pasensya na talaga. Orlando Ordonez, natataranta ako eh. Sumisigaw kasi si Alan kaya akala ko kung ano na eh. Hindi ko naman nakalain na masasaboy ko yung gas eh. Pero ayos na, patay na yung aswang. May pakinabang naman yung pagsaboy ko ah. Pero sa susunod mag-iingat ka. Paano kung nasunog din si Alan? Talagang ikaw ang kakatayin ko. Sa kanandal-dalan, pasanin mo ang apo ko, Pasiano. Maraming sugat sa katawan yan kaya buhatin mo na lang. Kinakailangan nating magamot yan. Kung makapagsabing apo ko, parang sa'yo lang si Alan, apo ko rin yan. Ang dami pang sinasabi, bitin mo na yung galon. Halika na! Pagkarating sa tahanan, kagad na lang inasikaso si Alan. Tumulong na rin si Mang Pasiano upang mapabilis ang gawain. Wala nang naging problema dahil pareho naman silang maalam sa kung paanong gamutin ang ganitong klase ng sugat. Sa tulong na rin ng tangan, napabuti ang kalagayan ng apo. Makalipas ang ilang sandali, guminhawa na ang pakiramdam nito. Kumusta ang sugat mo, apo? Humapde pa rin ba? Hindi na po, Lolo. Kahit pisilin ko nga, hindi na masakit eh. Hayaan mo apo. Mamaya mawawala na ng tuluyan ng sakit yan. Pagpasensya mo na yung isa dyan. Inakala siguro, tangke ka ng tricycle, binuhusan ka ng gas eh. Pasensya ka na talaga, Alan ha. Alam mo naman kung ano yung nagagawa ng pagkataranta eh. Hayaan mo, babawi ako. Hanggat hindi ka gumagaling, ako na muna ang kikilos sa bahay nyo. Wala rin naman akong pamilyang uuwian eh. Hindi nakapag-asawa. Mag-isa lang ako sa buhay eh. Dito na lang muna ako. Ang sabihin mo, wala kang bigas sa inyo. Alam ko na ang galawan mo, Pasiano. Ganun na din yun. Kahit mga ilang araw lang naman eh. Itong si Ordonez parang hindi ka pamilya. Sa susunod na linggo, makakasahod naman ako eh. Sa pag-aararo sa buko ni Madam Tilda. Dito muna ako. Sige. Pero ang usapan, ikaw ang kikilos sa gawaing bahay ha. Huwag na muna nating pagalawin si Alan. Baka mabinat. Hindi pa magaling ang sugat yan. Walang problema, Orlando. Kaya paborito kita kumpara sa isang matanda dyan eh. Huwag na lang natin sabihin baka magalboroto na naman. Ano? May sinasabi ka, Pasiano? Di porket mas bata ka ha, gaganyanin mo ako. Rumespeto ka, malilintikan ka sa akin. Biro lang, ito naman. Maghahanda na ako sa kusina para makakain na tayo. Lumipas ang mga araw. Inalagaan nila si Alan. Ito na lang ang nag-iisang apo.
Simula pa lang ay siya na ang nag-alaga sa kanila. Ngayon ay bumabawi ang dalawa para mapabuti at manumbalik ang lakas nito. Sa kabila niyan, patuloy pa rin nilang tinugunan ang tawag ng kanilang tungkulin bilang mga antingero. May pagkakataon na kinakailangan lumabas para tugisin ang mga elementong nagpaparamdam at nagbabanta sa buhay ng mga tao. Madali ding napupuksa ng mga ito ang aswang. Sa kabila ng kanilang edad at mga karamdamang iniinda buhat ng katandaan, hindi nila kailanman naisip na tumigil sa kanilang tungkulin. Hanggat kaya pang makipaglaban sa mga nilalang, hindi sila magdadalawang isip upang tumulong sa mga nangangailangan.